mawala ng pera, takot tumanda, takot maghirap, takot sa dilim. Marami, iba't ibang takot. Ibig sabihin, ang tao ay punong-puno ng iba't ibang takot. At siguro tayo, kayo bilang nakikinig, alam niyo sa sarili niyo ano yung mga takot na meron sa puso niyo na bumabagabag sa inyo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Nagbabalik ang inyong lingkod. Konting kaalaman, syempre, at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Share ko po sa inyo sa maiksing sandali ang pinamagatang Face Your Fear. Face Your Fear. Meron pong isang professor sa university, nagpa-exam po siya sa mahigit 100 estudyante at ang kanyang pina-exam ay pinasulat sa mga estudyante, write all your fears. Alam nyo, pagkatapos ng exam, chinek ng professor yung mga isinulat na fear ng mga tao, ng mga estudyante, only to find out na mahigit 1,000 fear ang nakita doon sa sagot. Ibig sabihin, ang tao ay punong-puno ng iba't ibang takot. Okay? Yung ibang sagot doon ay takot mawala ng pera, takot tumanda, takot maghirap, takot sa dilim. Marami, iba't ibang takot. At siguro tayo, kayo bilang nakikinig, alam niyo sa sarili niyo ano yung mga takot na meron sa puso niyo na bumabagabag sa inyo. Sabi po ng Psalms 27:1 ay ganito, ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ay katibayan ng aking buhay, kanino ako masisindak. Ito po yung pinaka-inaddress ni David dito, na kung ikaw ay may Panginoon, ang Panginoon ang aking liwanag, aking kaligtasan, kanino ako matatakot? Ibig sabihin, nagbibigay siya ng magandang advice na kung tayo ay mga nanampalataya, dapat ay ma-overcome na natin yung mga takot na yan. Although hindi po madali, naiintindihan ko. Yung iba ay merong takot na mamatayan ng mahal sa buhay, yung iba ay may takot na may tinatawag na fear of criticism, yung iba ay may fear of illness. Ako nga, mga kapatid, mga minamahal, takot ako sa injection. Ayaw kong pumunta sa doktor na makakakita ng karayom. At kapag ako i-injectionan, kung saan ako tumitingala ako, pumipikit ako, kasi talagang ayaw ko. Takot din ako sa matataas na building para akong mabubual. Aerophobia ata ang tawag doon. Anyway, basta ito sabi ng Panginoon at sabi, challenge si King David, kanino tayo matatakot kung ang Panginoon ay sumasa atin, kung ang Diyos ay liwanag natin, kung ang Diyos ay kaligtasan natin. Sabi rin po sa 2 Timothy 1:7, babasahin ko po, ganito nakalagay. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. So, hindi takot ang ibinigay ng Diyos sa atin. Ano? Kundi kapangyarihan, pag-ibig, kahusayan. Iyan ang ibinigay ng Diyos sa isang mananampalataya. Kaya I encourage you, kasama ang aming sarili, isuko natin sa Panginoon ang lahat ng takot. May tamang takot. Yung may takot ka sa Diyos, tama yan. At meron pong maling takot. Hindi ako magtataka, magwawakas po ako sa katagang ito. Alam niyo ba, pag chinek niyo sa Bible ang do not be afraid or huwag kang matakot, alam niyo ba, you will find out in the whole Bible na iyan ay nasa 365 na do not be afraid or huwag kang matakot. Ibig sabihin, kada araw mga kapatid, parang nagbibigay ang Diyos ng isa, 365, parang tinumbasan yung huwag kang matakot ng 1 taon. Ibig sabihin, araw-araw naka-ready agad pag-gising natin, sasabihin ng Diyos sa atin, anak, huwag kang matakot na dito ako. At masarap ang pangako ng Diyos, sabi niya, I will never leave you nor forsake you. So, harapin natin ang ating takot, isuko natin sa Diyos, mangibabaw ang ating pananampalataya.
So hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, ang Pekeng Tanong.